Sa isang masikip na kalsada sa Tondo, Manila, kung saan ang araw ay mas tirik kaysa sa ibang lugar sa lungsod, naroon si Bianca. Bitbit ang isang bag na halos mapuno na dahil sa bigat ng kanyang accounting books at payong nalaspag na sa init ng araw at bagsik ng ulan. Pawisan, pagod, medyo may kakaibang kinang pa rin ang mga mata. Ningning ng isang taong hindi basta sumusuko. Hindi niya balak kumain noong gabing yon. Tight ang budget, deadline na ng thesis at halos wala ng laman ng pitaka. Pero mas pinili niyang tumigil sa kanto kung saan naroon ang karinderya na bukang bibig ng mga estudyanteng kagaya niya. Isang pares, 2 kanin at iced tea, sambit niya sa lalaking nasa likod ng counter. Napatingin ang lalaki, mabilis ang kamay habang pinupunasan ng mesa. Payat, moreno, desente ang kilos kahit mukhang pagod. May ngiting hindi plastic. Walang pilit. Natural. "Pangalan, miss?" tanong nito. "Bianca," sagot niya sabay ngiti. At sa unang beses, napansin niya ang simpleng karinderyang yon na dating tingin niya'y bahagi lang ng background ng kanyang araw-araw. Tila naging mas makabuluhan dahil sa lalaking yon. Isang linggo ang lumipas bago niya muling nasilayan ang lalaki. Nakaupo siya sa pinakadulong mesa, nagpapahinga mula sa sunod-sunod na exams. Nang lumapit ito, bit-bit ang tray ng pagkain, ngumiti ito bago nagsalita. "Hindi ko alam kung babalik ka pa rito. Akala ko hindi mo nagustuhan ng luto." "Baliktad, nahiya lang ako magtanong kung anong pangalan mo," sagot ni Bianca. "Cesar, diretso, walang arte." At para kay Bianca, sapat na yon. Habang lumalalim ang gabi, dumarami rin ang kwentuhang bumabalot sa pagitan nila. Mula sa paboritong ulam hanggang sa mga pangarap ay ikinuwento ni Bianca na isa siyang scholar, nagtatrabaho bilang part-timer sa isang photocopy center malapit sa university. Si Cesar naman, high school graduate na nagpaubaya sa pangarap para buhayin ang amang may sakit at bunsong kapatid. "Gusto ko talagang makapag-college, marketing sana," anito habang nakatingin sa malayo. "Pero mas kailangan kong magtrabaho ngayon." "Baka naman pwedeng sabayan mo, night classes kahit tig-1 o 2 subject per sem." "Ang problema kasi, hindi lang oras. Pera na rin." Napatingin si Bianca. Lumingon-lingon sa paligid. Sa murang karinderyang ito, may ilang mga taong katulad nila. Puno ng pangarap, kulang sa pagkakataon. Pero kung siya nga kinaya, bakit hindi si Cesar? Sa paglipas ng buwan, mas lalo silang naging malapit. Hindi na lang sa pagkain ang inaalok ni Cesar. May kasamang payong sa ulan, tinig na nagbibigay lakas, at presensya sa mga panahong tila ayaw nang gumising ni Bianca kinabukasan. "May thesis defense ako bukas," sambit ni Bianca habang nakasandal sa pader ng karinderya. Naka-jacket at may bitbit na reviewers. "Gusto mo samahan kita after shift?" alok ni Cesar. "Wag na, nakakahiya naman. Pero kung kaya mo, bakit hindi?" At sinamahan nga siya. Nakatayo si Cesar sa labas ng building, dala ang mainit na taho habang pinapanood ang dalagang nilalabanan ng kaba. At nang matapos ang defense, unang sinabihan ni Bianca si Cesar. "Pasado, thesis defended," halos pasigaw na sambit ng dalaga habang yakap-yakap ang mga papel. "Alam ko namang kayang-kaya mo eh," sagot ng binata sabay abot ng taho. "Reward ko to?" "Hindi, branch mo. Wala ka pang kinain." Napangiti si Bianca. Sobrang na-appreciate niya ang mga effort na ganito, malaking man o maliit. Lalo pang lumalim ang pagtingin nila sa isa't isa. Doon nagsimulang manligaw si Cesar sa dalaga. Sa tuwing may oras si Bianca, inaaya siya ni Cesar sa isang date. Kahit simpleng date lang, katulad ng pamamasyal sa parke, sa Binondo, sa Intramuros o kahit sa museum. Kahit pang food trip lang ang budget, lubos-lubos na ang kasiyahan ng dalawa. Katulad na lang ng isang Sabado ng hapon sa Luneta. Maaliwalas ang langit, sakto lang ang sikat ng araw. Hindi masyadong mainit, hindi rin malamig. Tulad ng araw na yon, payapa ang paligid at tila lahat ng tao'y abala sa sariling mundo. Mga pamilyang nagpipiknik, magkasintahang naglalakad, mga batang nagtatawanan habang nagpapalipad ng saranggola.
Nasa gitna ng parke sina Bianca at Cesar, nakaupo sa isang sementadong upuan sa ilalim ng punong akasya. Nasa pagitan nila ang ilang paper bag mula sa local cafe. May 2 bottled water, 2 pirasong empanada, at isang maliit na banana loaf na nahati na sa gitna. Gusto mo ba talaga dito? Tanong ni Bianca habang kinakagat ang empanada. Ang dami kasing masosyal na lugar, mall, coffee shop, rooftop bar. Ngumisi si Cesar. Hindi ako mahilig sa mga lugar na may reservation fee. Mas gusto ko yung libreng hangin at walang minimum order. Napangiti si Bianca. Seryoso ka talaga minsan? Hindi, seryoso ako ngayon. Sagot ni Cesar habang tinititigan siya. Kahit saan, basta kasama kita, okay na sa akin. Pero mas okay kung may empanada. Napailing si Bianca sabay abot ng bottled water. Sira ka talaga? Tahimik silang nagkatinginan. Hindi romantiko ang setting, walang violin, walang fairy lights. Pero sapat ang presensya ng isa't isa para maging espesyal ang simpleng hapon. Maya-maya'y tumayo si Cesar. Tara, lakad tayo. Pakita ko sa'yo yung paborito kong spot dito. May paborito ka pala dito? Tanong ni Bianca habang sinusundan siya. Oo naman, dati ako nagtitinda ng bottled water dito tuwing weekends. Noon yun, high school pa ako. Nagulat si Bianca. Talaga? Hindi mo pa yun nakwento? Nahiya ako dati, pero ngayon, proud na ako. Doon sa may monumento ako madalas tumambay. Kapag walang benta, doon ako nagpapahinga. Pagdating nila sa harap ng monumento ni Jose Rizal, tumigil sila at umupo muli sa gilid. Tahimik, di ba? Sambit ni Cesar. Tumango si Bianca. Tahimik na may bigat. Parang may boses ang paligid pero hindi mo maririnig. Mararamdaman mo lang. Ganyan din ang gusto ko sa'yo, Bianca. Napatingin siya kay Cesar. Ha? Simple lang. Tahimik ka pero mabigat ang dating. Hindi ka kailangan sumigaw para marinig. Hindi ka kailangan magpakitang gilas para mapansin. Sapat na yung presensya mo. Hindi agad nakasagot si Bianca. Sa dami ng beses na tinawag siyang matalino, madiskarte o palaban, ngayon lang siya tinukoy bilang tahimik pero may bigat. At kahit simple lang, naramdaman niya yon. Ang lalim mo ngayon na, biro ni Bianca. May tinatago ka ba? Tinatago kong nahuhulog ako sa'yo araw-araw. Natigilan si Bianca. Nasa harap nila ang monumento ni Rizal. Tila saksi sa libu-libong pangakong ibinulong sa hangin ng mga nagmamahalan. Isa na sila ngayon sa kwento. Hindi ko kayang pangakuan ka ng kayamanan, patuloy ni Cesar. Pero kaya kitang pangakuan ng pagsisikap, ng respeto, ng katapatan. Tumingin si Bianca sa kanya. At kung darating ang panahon na magkakamali ako mismo magpapasa ng sakit. Kasi hindi ko kayang isisi sa mundo ang pagkakamali ko kung ikaw ang nasaktan. Ngumiti si Bianca. Bakit ngayon mo lang sinasabi to? Kasi ngayon lang tahimik ang mundo para marinig mo. Dumampi ang kanyang kamay sa kamay ni Bianca. Walang halik, walang yakap, pero sa gitna ng luneta, sa harap ng mga taong abala sa sariling lakad, may 2 pusong tahimik na nagkasundo. Makalipas ang 3 buwan, nang makapagtapos si Bianca ng kolehiyo bilang cum laude, isa lang ang gusto niyang gawin, pasalamatan si Cesar. Bakit mo ako isasama sa Intramuros? Tanong ni Cesar habang naglalakad sila sa kahabaan ng cobblestone streets. Kasi hindi ko maabot to kung hindi dahil sa'yo. Ikaw ang naging support system ko. Tumigil siya, humugot ng maliit na kahon mula sa bag at iniabot sa lalaki. Ano to? Tanong ni Cesar, medyo kinabahan. Accounting books, second hand, pero buo pa. Sa'yo na. Nagkibit balikat si Cesar. Wala akong pambaya dito. Hindi ko kailangan ng bayad. Ang gusto ko lang, tuparin mo yung pangarap mo. Sandaling natahimik si Cesar. Napalunok, hindi sanay na tumanggap ng ganitong uri ng kabutihan. Alam mo, Bianca, bihira yung katulad mo. Yung mabait at hindi natatakot tumulong kahit kapos din. Maluhaluhang sabi ni Cesar. Baka kasi nakita ko sa'yo ang sarili ko dati. Gutom at pagod pero hindi sumusuko. Paliwanag ng dalaga. Pero hindi lang yon, may sorpresa pa ako sa'yo. Ano yun?
Nag-angat ng ulo si Cesar. Sinasagot na kita. Tayo na, Cesar. Bumuluwak ang kasiyahan ng binata. Tumalon-talon pa ito, halos sumigaw ito. Pinagmamalaki sa lahat na sinagot na siya ni Bianca. May girlfriend na ako. Buliyaw ng binata. Nakangiti naman ang mga nakakita dito. Huy, huwag kang sumigaw. Nakakahiya. Kinikilig na sabi ni Bianca. Niyakap ni Cesar ang nobya. Pangako, mas pagbubutihan ko palalo. Tumango lang si Bianca at hinigpitan pa ang yakap. Makalipas ang 2 linggo, maliban sa libro, tinulungan din ni Bianca si Cesar sa matrikula nito. Hiram lang to Ibabalik ko to, Bianca. Promise, sabi ni Cesar. Ngumiti lang si Bianca. Ikinagagalak kong makatulong, hayaan mong ako naman ang sumuporta sa'yo. Pumasok si Cesar sa night classes. Sa umaga, tumatao pa rin sa karinderya. Sa gabi, estudyante. Sa madaling araw, caregiver sa ama. Gusto niya niyang sumuko, naroon si Bianca. Pinapalakas ang loob niya. Isang beses, halos hindi na siya makapunta sa school dahil sa bayarin. Walang pasabi, biglang lumitaw si Bianca sa boarding house. May dalang brown envelope. Ano to? Miscellaneous mo. Next time na lang ako maniningil. Pakape ka. Yun lang ang kapalit. Bianca. Walang Bianca dyan. Tumanggap ka ng tulong gaya ng pagtanggap mo ng order ng pares. Nakangiting sabi ng dalaga. Maiyak-iyak si Cesar, napayakap ng mahigpit sa kanyang girlfriend. Makalipas ang ilang taon, nakapagtapos si Cesar, naging trainee sa isang real estate firm. Nagsimula sa ibaba, pero dahil sa galing sa pakikipag-usap at natural na charm, mabilis siyang napansin. Sales ka ba dati? Tanong ng supervisor. Hindi po, sa karinderya lang. Napangiti ang supervisor. Mas effective ka pa sa ibang may diploma. Sa kauna-unahang pagkakataon, bumili si Cesar ng regalo para kay Bianca. Hindi mamahaling alahas, hindi mamahaling cellphone, kundi isang singsing. Simpleng stainless, inukit sa loob ang salitang, araw-araw, ikaw pa rin. Sa mismong araw ng monthsary nila, sa gilid ng karinderya kung saan sila unang nagkakilala, inabot niya iyon. Hindi pa to proposal, pero gusto kong malaman mong seryoso ako, sabi ni Cesar. Simula pa lang to ng maraming magaganda pang bagay na mangyayari sa atin. Tinanggap yun ni Bianca. Tahimik lang, pero sa likod ng kanyang mga mata, naroon ang kilig, kaba at simpleng ligaya ng isang babaeng minahal sa tamang paraan. Habang dumarami ang sales ni Cesar, mas lumalaki ang distansya sa pagitan nila. Mula sa dating kumusta ka sa umaga at ingat ka sa gabi, napalitan ito ng mga katagang busy ako at next time na lang. Napansin niya ni Bianca, pero sa halip na magalit, mas pinili niyang umintindi. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng spreadsheet para sa opisina, nakatanggap siya ng anonymous message. May litrato pang kasama si Cesar, may kasamang babae nakaakbay sa kanya sa isang rooftop bar. Caption, mukhang hindi lang ikaw ang araw-araw niya. Namutla si Bianca. Hindi siya agad kumilos, hindi siya agad nag-react. Tumayo siya, tinimplahan ng sarili ng kape at saka muling naupo. Hindi pa tong ending, mahina niyang bulong. At doon, nagsimula ang pagbabago. Tahimik, mapanlikha, matatag. Tahimik lang si Bianca habang pinagmamasdan ng cellphone na may litratong nagpapagulo ng kanyang damdamin. Si Cesar, ang lalaking tinulungan niyang makatayo, ang lalaking minahal niya ng buo, ang lalaking kasama dapat niyang mangarap. Nakaakbay sa ibang babae, magkayakap, sobrang dikit, tila walang iniisip na iba. Pero hindi siya umiyak, hindi siya nagwala, hindi siya nagpadala sa bugso ng damdamin. Pinagmasdan niya lang ang larawan habang dahan-dahang nililigpit ang laptop. Ikinandado ang drawer ng lamesa, isinarang ilaw at saka siya lumakad papalabas ng condo unit. Tuwid ang likod pero mabigat ang dibdib. Bianca, tawag ni Carla, office mate niya sa accounting firm nang dumaan siya sa pantry. Tanong niya habang nagtitimpla ng kape. Okay ka lang ba? Parang matamlay ka nitong mga nakaraang araw. Pagod lang siguro, madami kasing inaasikaso sa labas ng trabaho. Hindi siya sanay magsinungaling, pero ngayong alam niyang may hindi sinasabi si Cesar,
Parang natututo na rin siyang magtago. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan. Para sa sarili niya, para sa paghahandang hindi pa niya lubos na iintindihan sa ngayon. Dumating ang weekend, imbis na mag-date sila ni Cesar, siya lang mag-isa ang nasa bookstore. Habang tinititigan ang mga libro tungkol sa emotional intelligence, psychology at pagharap sa betrayal, biglang nag-text si Cesar. "Babe, sorry. May biglang client meeting sa Tagaytay. Baka bukas na ako makauwi. I miss you." Hinawakan ni Bianca ang cellphone, walang emosyon sa mukha. Tumingala siya sa kisame ng bookstore at dahan-dahang napangiti. Mapait. Tagaytay? Client meeting? Pero sa social media story ng isa sa mga kaibigan ni Cesar, nakita niya na nasa isang exclusive resort ito. Nakabihis pang beach attire, may hawak na alak at may katabing babaeng hindi siya. Kinabukasan, bumisita si Cesar sa kondo. Bit-bit ang paborito niyang ensaymada at brewed coffee. Para bang walang nangyari. "Babe," bati nito, sabay halik sa pisngi. "Namiss kita." Hindi siya agad sumagot. Tinanggap ang ensaymada. Inilagay sa plato, pero hindi pa rin nagsalita. "Okay ka lang?" tanong ni Cesar. Tumango si Bianca. Okay naman. Kumusta ang meeting?" Ayun, maayos naman. Baka nga magkaroon kami ng bagong kliyente. Pero sobrang nakakapagod. Nabitin nga ako. Gusto ko sanang isama ka kaso last minute, wala na ako nagawa. Yung simpleng na yon, parang sampal para kay Cesar. Hindi ito sanay na hindi siya pinaniniwalaan. At lalong hindi siya sanay na hindi pinapansin. "Babe, are you sure you're okay?" Ngumiti si Bianca. "Yes, everything's fine." At doon, nagsimulang mangamba si Cesar. Sapagkat sa unang pagkakataon, hindi niya mabasa ang mukha ng babaeng palaging nagsasabi ng totoo. Kinagabihan, nag-text si Bianca sa isang dati niyang kakilala. Si Yana, isang part-time photographer at hobbyist na may pagkateki. "Hey, need help. Gusto kong malaman kung may tinatagong boyfriend ko," sabi niya rito. "Anong klaseng tulong?" Balik agad ni Yana. "Gusto kong malaman kung sino yung babaeng laging kasama niya sa events. Meron akong mga litrato. Kaya mong i-trace? Padala mo dito. Gagawa ko ng paraan." At sa sandaling yon, tahimik pero matalino nang gumalaw si Bianca. Hindi siya basta susugod. Hindi siya magpapadala sa init ng ulo. Gagamitin niya ang talino, ang resources, at ang mga taong matagal nang naniniwala sa kanya. Makalipas ang isang linggo, bumalik si Yana. Her name is Thea Monteverde, 27, real estate agent din. Pareho sila ng company ni Cesar. Single, based sa Makati, mahilig sa beach, wine nights, and attach ang FB profile niya. Mukhang sweet sila, ang daming photos. Kasunod ng text ang isang PDF file na may screenshots ng mga larawan, comments, tags, pati mga date stamps na nagpapatunay. Hindi ito first time. Hindi ito aksidente. Matagal na itong itinatago. Sa dami ng naramdaman ni Bianca, ang mas nangibabaw ay hindi ang galit, kundi panlalamig. Sa mga sumunod na linggo, nagpatuloy ang relasyon nila ni Cesar. Pero sa mata lang ng lalaking wala pa ring alam. Normal ang lahat. Dinner dates, movie nights, kwentuhan, pero sa likod ng bawat ngiti ni Bianca ay isang babaeng tahimik na nagpaplano. Sinimulan niyang i-document ang mga kilos ni Cesar. Inilagay sa notes ang mga petsang hindi ito nagpaparamdam. Pinagtabi ang mga larawan ni Thea at Cesar sa timeline. Inipon ang mga messages at higit sa lahat, tinuruan ang sarili na hindi magmakaawa. Isang hapon, habang nasa meeting sila ng management, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Bianca. May ipapadala kong recording na kuhanan ng kakilala ko si Cesar at Thea. Sa kotse niya. Very close, sabi ni Yana. Binigay niya lang ang thumbs up emoji bilang tugon. Pero sa loob-loob niya, napapikit siya ng mariin. Hindi pa rin siya handa, pero hindi rin siya pwedeng manatiling pipi. Kinagabihan, habang kasama niya si Cesar sa dinner, tinanong niya ito, "May tinatago ka ba sa akin?" Napakunot ang noo ni Cesar. Bakit mo naman naitanong yan?" Ewan ko, may pakiramdam lang akong hindi na tayo katulad ng dati. Hinawakan ni Cesar ang kanyang kamay.
Babe, baka napapagod ka lang. We've been through a lot, diba? Let's not overthink. Sagot niyang muli. Ngumiti si Cesar pero may tensyon sa kanyang mga mata. Alam ni Bianca na muling nagsisinungaling na naman si Cesar. Sa mga sumunod na araw, bumuo ng folder si Bianca sa kanyang laptop. Tinawag niya itong Files for Vow Day. Dito niya nilalagay ang mga ebidensya, mga screenshot, voice recordings, pictures, conversations, receipts at pati listahan ng mga oras na nakakasalungat ang mga alibay ni Cesar. Sa isang sticky note sa kanyang desktop, nakalagay, "Kung sasaktan ka nila ng palihim, bumawi ka ng buong tapang." Buwan nang lumipas, nag-propose si Cesar sa kanya. Aayaw sana siya, kung di lang sa harap ng mga kaibigan, pamilya at opisina nilang parehong pinagsisilbihan. Lahat ay humanga, lahat ay kinilig. Maliban kay Bianca na bagamat ngumiti at tumango, ay may mga matang hindi na inosente sa nangyayari. Habang abala si Cesar sa wedding preparations, si Bianca ay mas abala sa pagpaplano ng katapusan. Nakipag-ugnayan siya sa isang kaibigang event planner, humiling ng projector, tech support, at higit sa lahat, ng eksaktong time slot bago ang I do. "Sure ka dito?" Tanong ng kaibigan niyang si Dayan. "Siguradong sigurado," sagot ni Bianca. "Sa mismong araw ng kasal namin, gusto ko siyang muling harapin, pero this time, hindi bilang bride, kundi bilang taong may dignidad." Sa wakas, natapos ng bridal gown. Pure white, may lace at perlas, isang disenyo na tila sinadyang pang-anghel. Pero sa ilalim ng puting kasuotan, may pusong handang maghutamentado, hindi para manita, kundi para magpalaya. Hindi siya naghahanda ng ganti dahil gusto niyang manakit. Gusto niyang magturo ng leksyon. Naghanda siya dahil gusto niyang matauhan ang lalaking sinayang ang tiwala niya at ang lahat-lahat niya. "Sigurado ka bang handa ka na talaga?" Tanong ni Dayan habang naglalakad sila sa hallway ng isang event place sa Pasig. Si Dayan ang wedding coordinator na kinuha ni Bianca. Kaibigan mula pa college at isa sa mga taong pinagkakatiwalaan niya sa panahong ito ng panlilindang. "Handang-handa na," sagot ni Bianca. Pero hindi para sa kasal. Tumigil si Dayan sa paglalakad. "Bianca, alam kong iniisip mo na baka pagsisihan ko to, na baka sobra to, na baka nagsasayang lang ako ng pera, ng lakas at ng oras. Pero wala nang atrasan. Kung tatahimik ako, baka buong buhay kong itanong kung bakit ako pumayag na lokohin ng paulit-ulit." Napabuntong hininga si Dayan. "Okay, basta tandaan mo, I'm on your side." "Salamat," mahinang tugon ni Bianca. "Ikaw ang magiging stage manager ng pinakamatinding eksena ng buhay ko." Habang si Cesar ay abala sa pagpili ng flavor ng cake at kulay ng wedding ties, si Bianca naman ay nagmi-meeting sa tech teams ng event place. "Gusto ko pong may projector sa harap mismo ng altar, hindi sa gilid, sa mismong gitna. Malaki, high resolution, pwedeng mag-play ng audio at video with cue." Napakamot ng ulo ang technician. "Medyo unusual po yan, ma'am. Usually kasi presentation area." "I want the whole crowd to see it." Sabay sa pagsabi ng I do, cue niyo ang video. Ako nang bahala sa signal. "Understood po. Basta, ipadala niyo lang ang final file." Tumango si Bianca. "Hindi lang final file ang ipapadala ko, kasama ang katotohanan." Sa kabilang banda, habang abala si Bianca sa kanyang plano, si Cesar naman ay walang kaalam-alam sa unos na paparating. "Pare," sabi ni Jasper, kaibigan ni Cesar mula sa kumpanya. "Balita ko, si Thea, aalis na sa firm after ng honeymoon ninyo." Napatigil si Cesar habang humihigop ng beer sa isang bar sa BGC. "Sinabi niya ba yon?" "Oo, sabi niya gusto raw niya ng malinis na simula. At saka, ikaw raw ang bahala sa kanya." Napangiti si Cesar. Hindi ngiti ng pag-ibig, kundi ng pagkakasigurado. Alam niyang hawak niyang sitwasyon. 2 babae, 2 mundo, at parehong umiikot sa kanya. "Hayaan mo siya," sagot ni Cesar. "Ang mahalaga, marunong akong magtimpla ng sitwasyon." Nisi ito, nag-appear pa sila ng kausap niya. Bumalik si Bianca sa kondo na dalang isang USB. Ang laman, video montage ng lahat ng kasinungalingan ni Cesar. Una,
Slideshow ng mga screenshots ng chat ni Cesar at Thea. Mapaglarong salita, palitan ng I miss you. Soon babe, ingat sa kanya. Sumunod, voice recording mula sa dashcam ng kotse na pinakabit niya ng palihim. Ang boring ng girlfriend ko, masyadong matalino. Masarap kang kausap, Thea. At sa dulo, isang linya mula kay Bianca na personal niyang inirecord habang nakatingin ng diretso sa kamera. Para sa lahat ng nagmamahal ng buo, huwag niyong hayaang apakan ng dignidad ninyo. Kung kaya ka nilang saktan sa harap ng lahat, kaya mo ring bumangon sa harap nila. Isang araw, habang kumakain sila ng dinner sa kondo ni Bianca, napansin ni Cesar ang kakaibang katahimikan. Babe, okay ka lang? Oo naman. Excited ka na ba? Sa alin? Sa kasal natin. Ngumiti si Bianca. Excited akong matapos na to. Ha? Wala, gutom lang siguro. Napangiti si Cesar pero hindi na niya namalayang unti-unti nang nilalamon ng sariling kasinungalingan ang paniniwala niya sa sarili. 3 linggo bago ang kasal, lumapit si Thea kay Bianca. Hindi inaasahan at hindi inanyayahan. Sa isang coffee shop malapit sa kumpanya, tahimik silang magkaharap. Alam ko na, sabi ni Thea. Alam mong ano? Tugon ni Bianca, diretso ang tingin. Alam kong alam mo na may nangyayari sa amin ni Cesar. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mukha ni Bianca. Matagal ko nang alam. Bakit hindi ka pa nagwawala? Dahil hindi ako ikaw. Tumahimik si Thea. Wala kang balak bawiin si Cesar? Tanong pa nito. Hindi ko kailanman hinawakan ng mahigpit ang isang lalaking hindi marunong kumapit ng kusa. Akala ko matalino ka. Tumayo si Bianca. Tama ka, matalino ako. At dahil doon, alam ko kung kailan dapat tumahimik at kailan dapat bumulaga. At bago siya umalis, inabot niya ang isang piraso ng papel kay Thea. Invitation card. Nakalagay doon ang address ng events place at ang oras ng kasal. Dumating ang huling linggo ng preparasyon. Ang entourage ay buo na. Nakuha niya ang sukat ng mga gown na tuxedo. Abala ang lahat. Tila isang perpektong kasal ang nakaabang. Ma'am Bianca, okay na po ang lahat ng vendors. Final layout ng venue at program, ready na rin. Ulat ni Dayan sa final meeting nila. Very good. Si Tech. Naka-standby na. Ready lahat ng equipment. Nakaset na rin ang cue points. Good. Isisend ko ang file sa eksakto na 2 gabi bago ang kasal. Ayokong magkaroon ng kahit na anong leak. Yes, ma'am. Nagkatinginan silang dalawa. Walang halakhak, walang sigawan, pero sa katahimikang yon, nagkaroon ng kapangyarihan ang bawat plano. Kinagabihan, binuksan ni Bianca ang kahon ng wedding gown niya. Kinuha niya ito ng mag-isa mula sa designer boutique sa Makati. Ivory, long sleeve, may lace sa dibdib at likod. Simple ngunit elegante. Sinuot niya ito sa harap ng salamin. Tiningnan niya ang sarili. Parang bride, bulong niya. Pero ang totoo, sundalong sugatan. Tuwang-tuwa siya sa gown. May pag-iingat niyang hinaplos yun. Pagkatapos, umupo siya sa gilid ng kama. At sa wakas ay umiyak. Hindi dahil sa sakit ng pagtataksil, kundi dahil sa wakas, magiging malaya na ulit ang puso niya. Dumating ang besperas ng kasal. Natahimik si Bianca. Tahimik na kumain, tahimik na natulog. Tahimik na nagpadala ng huling mensahe sa mga tao na may papel sa kanyang plano. Dayan, tomorrow, 11:27 a.m. sharp. Cue the file. Yana, pakidocument lahat. Hindi para ipahiya kundi para maging babala. Ateya, salamat sa pagdating mo sa usapan. At sa kalendaryo niya, nilagyan niya ng malaking check ang petsa ng kasal. Hindi para sa isang simula, kundi para sa pagtatapos ng isang ilusyon. Sweet room. Tumama ang unang sinag ng araw sa malagintong kortina ng sweet room ni Bianca. Tahimik ang buong paligid maliban sa barahang tiktak ng antik na orasan sa dingding. Tila nagbibilang ng segundo bago ang isang hinanda niyang sorpresa. Nakatayo si Bianca sa harap ng salamin. Suot na niya ang kanyang wedding gown. Buong umaga ay wala siyang imik. Hindi tulad ng ibang bride na abala sa last-minute touch-ups at kilig. Ang makeup artist
Tila naiilang habang nilalagyan siya ng lip tint. Ma'am, gusto niyo po bang lagyan ko pa ng konting shimmer ang mata? Umiling si Bianca. Hindi na. Masyado nang makinang ang araw na to. Napayo ko ang makeup artist. Hindi niya alam kung anong klaseng kasal ang sasalubungin ng babaeng ito. Ngunit ramdam niyang iba ito sa lahat ng nakita niya. Sa kabilang dulo ng events place, abalang-abala si Cesar. Suot ang customized navy blue na tuxedo. Tumatawa habang kasama ang mga kaibigan. Tol, ilang taon mong pinangarap to ah. Atin-atin lang. Jackpot ka talaga kay Bianca. Biro ni Jasper habang inaayos ang botonier niya. Alam ko, Sagot ni Cesar sabay ngiti. maganda, matalino, may trabaho. Bonus pa, mahal na mahal ako. Well, swerte din siya sa'yo. Baka ikaw pa nga ang bonus bro. Natatawang dagdag ng isa pa nilang kabarkada. Tumawa rin si Cesar pero may laman ang mga mata niya. Parang may tinatago. Bago ang seremonya, nagpunta muna si Bianca sa maliit na chapel sa loob ng venue. Mag-isa lang, walang abay, walang photographer. Lumuhod siya sa harap ng altar. Panginoon, marahang bulong niya. Hindi ko alam kung kasalanan ang gagawin ko, pero alam kong hindi na ako pwedeng manahimik. Ang hinihingi ko lang, lakas, hindi para sirain ng isang araw, kundi para buuin ang sarili kong kinabukasan. At tumayo siyang muli, hindi bilang bride, kundi bilang isang babae na pinili ang katotohanan kesa sa kahihiyan. Eksaktong 11:30 ng umaga nang magsimulang magsidatingan ang mga bisita. Eleganteng setup, hanging white flowers, golden aisle runners, live violinists. Parang isang eksena sa isang pelikulang romantiko. Wala ni isa mang makakaisip na ang pinakamagandang eksena ay hindi pa nagsisimula. Tek. Nakaabang si Dayan sa tech booth. Hawak ang earpiece, kasama niya si Yana na nakatago sa crowd, may dalang professional camera. Ready ng projector, sabi ng technician. Copy, sagot ni Dayan. Cue, hintay ng signal mula kay bride. Nakaupo na sa harap ang pamilya ni Cesar. Ang kanyang inang si Lourdes, sosyal na sosyal sa emerald green na damit. Todo ngiti sa mga bisita. Ang bait ng anak ko, anito sa kausap. Lahat ginawa niya para sa kasal na to. Kahit pagod na sa trabaho, siniguradong perpekto ang araw na to para kay Bianca. Sa dulo ng aisle, naroon si Thea. Tahimik, wala sa entourage. Hindi formal na inimbitahan pero dumating. Hindi para manggulo kundi para masaksihan ang kasal ng lalaking inaahas niya. Mas natutuwa siyang malaman na kahit kahati siya, na kahit ikasal ang dalawa, ay may gabing sa kanya pa rin uuwi itong si Cesar. Proud na proud siya sa katotohanan iyon. Tumugtog na ang bridal march. Tumindig ang lahat. Pagbukas ng pinto, lumantad si Bianca, nakasuot ng maladiwatang gown. May mahahabang lace sleeves at veil na halos humalik sa lupa. Tuwid ang tindig, diretso ang tingin. Tahimik ang bawat hakbang, pero sa bawat patong ng takong sa aisle, tila may naaalis na bigat sa kanyang puso. Si Cesar, hindi mapakali sa harap ng altar. Ngumiti siya nang makita si Bianca. Sa mata ng marami, yun ay ngiting puno ng pagmamahal. Pero kay Bianca, yun ay ngiti ng lalaking hindi pa rin alam na tapos na ang kanyang laro. Pagkarating sa altar, humawak si Cesar sa kanyang kamay. Ang ganda mo, bulong nito. Ngumiti si Bianca. Alam ko. Sinimulan ng pari ang seremonya. May ilang tawa, may ilang luha ng pamilya. Normal na kasal. Walang bakas ng gulo. Walang clue sa mga bisita kung anong sandali ang papalapit. Hanggang sa dumating ang bahagi ng palitan ng vows. Ngayon, sabi ng pari, maririnig natin ang mga pangakong binitiwan ng bawat isa bilang patunay ng inyong pag-iisang dibdib. Huminga ng malalim si Cesar. Ito ang mauuna. Bianca, panimula nito. Minahal kita mula sa araw na una kitang nakita. Ikaw ang dahilan ng bawat pagsisikap ko. Ikaw ang inspirasyon ko. Tumigil siya nang mapansin niyang may gumagalaw sa harap. Nag-automatic ang projector screen. Bumaba sa gitna ng altar. Nagkatinginan ang mga tao. Nagulat ang pari. Ano pong nangyayari?
Tanong nito. Ngumiti si Bianca. Ako na po ang susunod, Father. Pero may gusto po muna akong ipapanood sa lahat. Ma'am, Bulong ng technician sa earpiece. Cue now. Bumukas ang video. Nagsimula ito sa isang simple, eleganteng frame na may text. Para sa lahat ng umasa at sa lahat ng sinayang. Kasunod, sunod-sunod na screenshots ng chat ni Cesar at ni Thea. Puro paglalandian nila. miss ko ng katawan mo, babe. Sabi ni Cesar. Don't worry, si Bianca busy sa work. Ako ang bahala sa'yo. Sagot naman ni Thea. Ang boring ng girlfriend ko. Sobrang stiff. Ikaw, ang sarap mong kausap at kasama. Meron pa, ang pinakamalala. Aanakan kita. Huwag ka mag-alala. Hihiwalayin ko rin si Bianca. Tapos, magpapakasal tayo. Ang sabi ni Cesar. Umingay ang crowd. Nagsimula ang mga bulungan. Ang nanay ni Cesar namutla dahil sa kahihiyan. Cesar! Ano to? Sigaw ng tiyahin niya. Nagpatuloy ang video. Pumasok ang voice recording. Wala akong balak pakasalan si Bianca kung hindi lang dahil sa expectations. Praktikal lang ako. Ang totoo, si Thea ang gusto ko. Boses yun ni Cesar. Marami pang sinabi sa voice recording, pati ang ebidensyang video na nagpunta ng Baguio, Sagada, La Union, si Cesar at si Thea ay napanood din ng mga tao. Sa dulo ng video, naghahalikan pa ang mga ito. Pagkatapos, biglang lumitaw si Bianca sa screen. Naka-off-shoulder lang na blouse, walang makeup, nakatingin ng diretso sa camera. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Alam kong ibang inaasahan niyong selebrasyon, pero sa harap ng altar, hindi ko kayang magsinungaling at lalong hindi ko hahayaang ipagpatuloy ang isang relasyon na ang pundasyon ay puro kasinungalingan. Tumigil ang video. Tahimik ang lahat. Hawak pa rin ni Cesar ang mic, tulala at hindi makapagsalita. Tumitig si Bianca sa kanya. Cesar, puno ang buhay ko ng sakripisyo. Minahal kita ng buo, tinulungan kitang tumayo, pero ngayon, kaya ko na rin panindigan ang sarili kong halaga kahit wala ka. Lumapit siya sa pari, mahinahon ang boses. Father, patawad, hindi ko po ito ginawa para guluhin kayo, pero hindi po ako pwedeng magsinungaling sa harap ninyo. Tumalikod si Bianca, tumingin sa mga bisita, sa pamilya, sa kamera, sa lahat. Walang bride na dapat nagpapakasal para lang matupad ang pantasya ng ibang tao. Lalo na kung alam niyang siya ang nag-iisa sa relasyong pinaghirapan niya. Bumaba siya ng altar, dahan-dahan, nakataas ang noo. Habang si Cesar naiwan sa harap ng lahat, nakabukas ang bibig pero walang salitang lumalabas. Tila biglang naubusan ng oxygen ng paligid. Ang mga bisita nagsimulang magbulungan, ang ilan ay umalis na. Ang ina ni Cesar ay tumayo, sinundan si Bianca, pero hindi nito nakuhang magsalita. Paglapit ni Thea sa harap, nagtagpo ang tingin nila ni Bianca. Tumitig ng masama si Bianca. Baka ikaw pang susunod na bride. Good luck. Bulong ni Bianca sa kanya bago lumagpas, halatang sarkastiko. At sa labas ng simbahan, sa unang hakbang palayo sa altar, huminga siya ng malalim. Sa unang pagkakataon, hindi na siya bride, pero ramdam niyang siya na ang tunay na panalo. Tahimik ang gabi sa Maynila, pero sa loob ng isang mamahaling events venue, tila isang malaking kaguluhan ang naganap. Matapos ang pag-alis ni Bianca sa altar, naiwan si Cesar sa gitna ng entablado ng kahihiyan. Nakaharap sa mga bisitang hindi na makatingin ng diretso sa kanya. Iisa ang tanong sa isip ng lahat. Paano nagawa ito ng isang lalaki sa isang babaeng nagmahal sa kanya ng ganon katotoo? Ang ina ni Cesar na natiling nakaupo sa harap. Hindi na siya umiiyak, hindi na rin siya galit. Isa lang ang nararamdaman niya. Hiya. Anong nangyari sa'yo, anak? Bulong niya sa sarili habang pinipigil ang nanginginig na kamay. Sa labas ng venue, si Bianca ay tinanggap ng malamig na ihip ng hangin at mainit na yakap mula kay Dayan. Nagawa mo, bulong ni Dayan. Proud ako sa'yo. Hindi sumagot si Bianca. Sa halip, tumingin siya sa langit. Maliwanag ang araw pero hindi ito masakit sa mata.
Sa katunayan, yun ang pinakamagaan na liwanag na nakita niya sa maraming taon. Hindi ko to ginawa para sa papuri, aniya. Ginawa ko to para malaman ng lahat, lalo na ng mga katulad ko na may karapatan tayong pumili. Hindi lang magmahal, kundi lumaban kung niloloko na. Sa likod ng mga nagsisigawang bisita, bumagsak si Thea sa kanyang upuan. Hindi niya na kayang itago ang luhang gustong-gustong kumawala. Tuloy-tuloy ang luha niya ngayon sa pisngi. Kanina pa niya pinilit itago yon mula sa huling segundo ng video ni Bianca sa projector. Para bang sumampal sa kanya na kasalanan niya ang lahat. Lahat ng sandaling pumayag siyang maging kabit. Noong may makakita sa kanya sa likod, tinuro siya. Eto, yung kabit ni Cesar oh, ang kapal ng muka. Umattend pa ng kasal. Turo ng isang babae. Bumaling ang galit sa kanya ng mga tao. Lalo na ang mga kamag-anak ni Bianca. Grabe ang takot ni Thea, lalo na noong dinuro-duro siya ng isa. Agad na umalis si Thea at tumakbo palabas. May ilang humabol pa sa kanya. Sinubukan ni Cesar pigilan ang mga tao, pero nakalayo na ang mga ito. Matagumpay namang nakatakbo si Thea. Ligtas na siya noong makapagtago sa isang coffee shop. Nagpunta siya sa CR habang umiiyak. Takot na takot pa rin. Tumawag siya kay Cesar at noong sagutin, Cesar, anong ginawa natin? Garalgal niyang bulong. Hindi nakapagsalita si Cesar. Nakayukulang, hiyang-hiya. Nasa CR siya ng simbahan. Doon nagtago sa kahihiyan. Hindi na niya alam kung anong mas masakit. Ang kahihiyan, ang pagkawala ni Bianca, o ang katotohanan wala siyang mukhang ihaharap kahit kanino. Cesar, bakit ayaw mong sumagot? Sumagot ka. Tayo na lang daw. 'Di ba? Hindi mo ko iiwan, 'di ba? Sabi mo. At sa kabila ng lahat, nag-oo si Cesar. Isang oo ng desperadong tao na ayaw maiwang mag-isa. Kinabukasan, nag-viral ang kasal. Headline sa mga social media platforms ang title. Bride cancels wedding with video scandal against groom. Trending ang mga keywords. Hashtag runaway bride. Hashtag bride with dignity. Hashtag modern Maria Clara. Hashtag lalaking punyeta. Isang netizen ang nagpost ng kasal na naging press conference, ang ganda ng plot twist. 10/10 would cry again. Na parang nagre-review lang ng pelikula. Naging katatawanan sina Cesar at Thea. Ang ibang accounts ay gumawa pa ng memes. Ang mukha ni Cesar habang nalalaki ang mata sa harap ng projector. Ginawang sticker sa messaging apps. Habang tumataas ang views, lumulubog ang reputasyon ni Cesar. Sa opisina nila, tahimik siyang pumasok. Walang bumati, lahat nakayuko. Ang boss niya, tinawag siya sa conference room. Cesar! Panimula ng matandang lalaki. Maayos kang empleyado. Pero sa ganitong klase ng iskandalo, hindi na namin to kayang ikompromiso. Sir, personal na buhay ko yon. Hindi na. Naging public spectacle ito. May corporate image tayong pinangangalagaan. Sa harap ng HR representative, inabot sa kanya ang termination letter. Walang handshake, walang thank you. Pumirma si Cesar. Tahimik, parang wala sa sarili. Pag-uwi niya sa condo unit na dati nilang tinitirhan ni Bianca, inabutan niyang wala ng ilang gamit. Ang mga libro ni Bianca, ang plancha, ang mug na may nakasulat na You Got This, ang picture frame nilang dalawa, blanko ng lalagyan. Sa mesa, may iniwang sobre. Binuksan niya ito, sulat kamay ni Bianca. Hindi mo ako kayang biguin kung matagal na akong bumangon sa panloloko mo. Salamat sa aral. Ito ang huling gabi na papatawarin ko ang sarili ko sa paniniwalang totoo ka. Tumulo ang unang luha ni Cesar. Hindi dahil sa sulat, kundi dahil ngayon lang niya naramdaman kung gaano kalaki ang nawala sa kanya. Ilang araw ang lumipas, isa-isang nagsara ang mga pintuan sa buhay ni Cesar. Tinanggihan siya ng mga job interviews kahit ang dating kabarkada ay hindi na nagre-reply. Pilit tinatawagan ni Cesar si Thea subalit wala itong sagot. Ilang araw na matapos ang kasal, para bang tuluyan ang nawala. Tila nilamon siya ng sarili niyang multo. Sa isang gabi ng kalasingan,
Habang nakaupo siya sa madilim na balcony ng kondo, tiningnan niya ang phone, binuksan ang social media. Sa newsfeed, trending pa rin si Bianca. Pero ngayon, headline na ng isang interview. The Bride Who Walked Away, exclusive sit-down with Bianca Santos. Sa interview, matapang si Bianca. Hindi siya umiyak, hindi siya nang away. Sinabi lang niya, ang pinakamahirap sa lahat ay hindi ang pagtanggap ng pagtataksil, kundi ang pagpapatawad sa sarili sa panahong pinili mong manahimik. Ngayon, mahal ko pa rin siya, pero mas mahal ko na ang sarili ko. Isinara ni Cesar ang cellphone. Tumingin sa langit, walang luha, walang salita, tahimik lang. Pero ramdam ang bigat ng pagbagsak ng isang lalaking akala niya'y hawak niya na ang lahat. Sa kabilang banda, si Bianca ay hindi nagpapakasikat. Sa isang maliit na kwarto sa bagong inuupahan niyang studio unit, sinimulan niya ang bagong yugto. Nag-resign na siya sa dati niyang accounting firm. At ngayon, nag-aaral ng business management habang nagsisimula ng maliit na service-based startup na tutulong sa mga babaeng biktima ng emotional abuse. Kasama niya si Dayan, Yana, at ilang kababaihan na niloko. Ina-launch niya ang advocacy group na Brides Breakaway. Hindi laging kasal ang solusyon, minsan katapangan ang pag-alis. Isang araw, habang papunta siya sa isang community talk, tinanong siya ng isang estudyante. Miss Bianca, hindi ka ba natakot sirain ang araw ng kasal mo sa harap ng maraming tao? Napangiti naman siya. Higit pa sa araw na yon ang sinira niya sa buhay ko. Kung tinanggap ko pa, baka habang buhay na akong wala sa sarili at sising-sisi sa loob ng kasal namin. Tumahimik ang buong room at ang palakpak na sumunod ay mas malakas pa kesa sa tugtog ng bridal march. Ilang buwan ang lumipas sa isang maliit na apartment sa Antipolo, naroon sina Cesar at Thea. Nagbalik si Thea matapos ang isang linggong lumayo sa lahat. Sa apartment, walang dekorasyon ng pader, walang frame ng masayang alaala. Isang lumang mesa, 2 folding chair, isang phone sa sahig, at isang maliit na TV na panay static ang palabas. Wala pa rin akong callback sa mga trabahong in-applyan ko. Sambit ni Cesar habang pinagmamasdan ng cellphone. Pumunta ka ulit sa opisina, baka sakaling may tumanggap sa'yo? Tugon ni Thea habang inaayos ang panis na sinangag. Hindi na ako umaasa sa corporate, Thea. Alam mo bang kahit mga call center ay ayaw sa akin? Viral ako. Ginawa kong meme. Wala na akong dignidad. Pati ako, sinisisi mo? Umiiyak na sagot ni Thea. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako napunta sa ganitong sitwasyon. Iniwan ko ang trabaho ko para sa'yo. Dahil ginusto mo rin. Huwag mong ibuntun sa akin ang lahat. Tumahimik si Thea. Napaupo, nanginginig. Cesar, ano ba tong kinahinat na natin? Walang sagot. Hangin lang ang gumalaw sa pagitan nila. Ang dating titig na puno ng apoy ay napalitan ng paninisi at panghihinayang. Sa kabilang banda, si Bianca ay patuloy na bumabangon. Kasama sina Dayan at Yana, pinalawak niya ang operations ng kanilang women empowerment group sa Brides Breakaway. Umikot sila sa iba't ibang komunidad, nagsagawa ng seminars tungkol sa emotional boundaries, red flags at financial independence. Ngunit kahit tila matagumpay na ang lahat, may bagong pagsubok ang dumating. Isang araw, nakatanggap si Bianca ng email mula sa kumpanyang may hawak ng venue ng kanilang kasal. Dear Ms. Santos, we are contacting you regarding a legal complaint filed by Mr. Cesar Solis and Ms. Thea Monteverde pertaining to emotional distress, damages to reputation, and defamation due to the public release of your wedding video. Nalaglag sa mesa ang kanyang cellphone. Defamation? Bulong ni Bianca. Sila pang may ganang magreklamo? Bilang tugon, agad siyang tumawag kay Attorney Mia Roque, isang dating kaibigan na ngayon ay human rights lawyer. Mia, kailangan kita. Panimula ni Bianca. May kaso raw na isinampas sa akin ng mga taong niloko ako. Kinabukasan, nagkita sila sa isang cafe. Kahit gaano kakabuti, may mga taong magtatangkang baliktarin ang kwento. Ani Mia. Pero huwag kang mag-alala,
Wala silang matibay na laban. Ang video ay hindi lumabas sa news dahil sa akin. Kumalat ito dahil sa mga netizens. Paliwanag ni Bianca. Exactly. At hindi ka ng blackmail. Hindi mo rin siniraan sila sa online. Ang ginawa mo ay personal mong pagpapahayag sa isang seremonyas na dapat sanay para sa'yo. Pero may mental distress daw silang naranasan. Muling tumahimik si Bianca at sa unang pagkakataon matapos ang kasal, napaluha siya. Hindi dahil sa takot, kundi sa pagod. Kailan matatapos ang laban para sa mga katulad niyang biktima ng kataksilan? Habang si Bianca ay nag-aayos ng legal defense, patuloy ang pagkalugmok ng buhay ni Cesar at Thea. Ate, ikaw yung kabit na nasa social media, di ba? Namutla si Thea. Nagmadali silang umalis, naiwan ang kalahating pinamili. Isang gabi, habang humihikbi si Thea sa banyo, pumasok si Cesar. Pagod na ako. Aniya. Lahat tayo pagod, sigaw ni Thea. Pero hindi tayo pwedeng sumuko. Alam mo ba kung anong pinagsisisihan ko? Ha? Ano? Naniloko ko si Bianca. Tahimik, napayuko si Thea. At sa sandaling yon, ang huli niyang hawak na respeto sa sarili ay tuluyang binitawan. Samantala, sa hearing na ginanap sa Quezon City Hall of Justice, humarap si Bianca sa korte. Maayos ang bihis, malinis ang ayos. Sa likod niya, nandoon sina Dayan at Yana at ilang babaeng natulungan niya na. Ang korte ay mabilis at matapos ang testimonya ni Atty. Mia pati na rin ng ilang character witness, ibinasura ng korte ang kaso laban kay Bianca. Miss Bianca Santos acted within her rights. There is no clear evidence of malice or intention to defame. Case dismissed. Paglabas niya sa korte, sinalubong siya ng hiyawan mula sa mga sumusuporta sa kanya. Hindi celebrity si Bianca. Pero sa mata ng mga babaeng dadaling iniwan, niloko at ginawang opsyon, siya ay simbolo ng lakas. Wala ka ng utang sa kahit sino. Ani Dayan, niyakap siya. Panahon na para lumaya ka ng buo. Ilang buwan pang lumipas. Isang gabi, habang nagbabasa si Bianca sa kanyang maliit ngunit tahimik na kondo, may kumatok sa pinto. Pagbukas niya, isang lalaking may edad ang nakangiti. Bit-bit ang isang sulat. Ma'am Bianca, ako po si Leo, kaibigan ng lolo niyo noon. Ipinapaabot niya tong liham at may gusto po siyang ipamana sa inyo. Nagulat si Bianca. Ang lolo ko po? Oo, bago siya mawala noon, hiniling niyang hanapin kayo. Hawak ni Bianca ang liham, nanginginig. Isa na namang pintuan ang kanyang nakaraan ang bubuksan. Isa na namang pagsubok o baka naman bagong simula. Tahimik na nakaupo si Bianca sa harap ng lamisita. Hawak-hawak ang lumang sobre na iniabot ng matandang si Mang Leo. Dilaw na ang papel, may bakas ng alikabok sa gilid at may sulat kamay sa harap. Para kay Bianca, ang apo ng babaeng pinakamahal ko. Napalunok siya. Hindi niya naisip kailanman na may iniwang alaala sa kanya ang lolo niyang matagal nang lumisan sa buhay nilang mag-ina. Bakit ngayon lang ito naibigay? Tanong ni Bianca habang pinagmamasdan si Mang Leo na nakatayo pa rin sa may pinto. Matagal ko na sanang ibigay, iha, pero hinintay kong maging sapat ang panahon at sapat ka na ngayon. Pinatunayan mo na sa buong mundo kung gaano ka katapang. Ngayon, panahon mo naman para malaman ang parte mo sa kanyang iniwan. Bago umalis ang matanda, iniabot nito ang isang maliit na kahon na yari sa kahoy. Sa ibabaw, may nakaukit na letra. Santos. Pagkalipas ng ilang oras, matapos makapag-ayos ng sarili, dahan-dahang binuksan ni Bianca ang kahon. Sa loob ay may 3 bagay. Isang lumang larawan ng lolo niya at ng isang babae. Ang lola niya. Isang kwintas na may pendant ng rosas at isang deed of donation. Nakasaad sa dokumento, ako si Antonio Santos ay ipinamumuno ang aking pag-aari sa Baler Aurora. Isang maliit ngunit mayabong na lupaing sakahan. May 2 ektarya. Kay Bianca Santos, aking apo at tanging tagapagmana. Napatakip ng bibig si Bianca. Isang lupa sa Baler? Hindi siya makapaniwala.
Kinabukasan, agad niyang tinawagan sina Dayan at Yana para ibalita ang nangyari. Lupa? As in, legit na lupa? Bulalas ni Dayan habang humihigop ng kape sa cafe kung saan sila madalas mag-meeting. Hindi lang lupa, dagdag ni Bianca. May kasamang bahay, luma na raw pero matibay. May caretaker pa nga hanggang ngayon. Gusto mo bang ipabenta? Tanong ni Yana. Umiling si Bianca. Gusto kong puntahan. Hindi ko alam pero parang may kailangan akong harapin doon. Sa sumunod na linggo, bumiyahe si Bianca papuntang Baler. Mag-isa, bitbit ang ilang gamit, laptop at ang kahon mula sa kanyang lolo. Habang binabaybay niya ang kurbadang kalsada, tanaw ang mga niyugan at karagatang kumikislap sa liwanag ng araw. Pakiramdam niya, para siyang bumalik sa simula, pero sa mas malinis na pahina. Pagsapit niya sa lugar, sinalubong siya ng isang matandang babae na pinakilala ang sarili bilang Aling Cora, ang caretaker. Bianca, ikaw na ba yun? Anak ng anak ni Don Antonio. Opo. Nako, iiyak ang lupa kapag nalaman niyang may bumalik na may dugong Santos. Napangiti si Bianca. Narito ako para alagaan ito, Aling Cora. Ang lupa ay simpleng-simpleng taniman ng saging, niyog at ilang gulay. May maliit na bahay sa gitna, may isang silid, kusina at terasan na panawang palayan. Sa unang gabi, naupo si Bianca sa harap ng bahay habang pinagmamasdan ang dapit hapon. Doon niya sinimulang ilista ang mga ideya. Isang farmstay, isang healing retreat center, o isang safe space para sa mga kababaihang katulad niya. Naputol ang pag-iisip niya nang dumating ang motorsiklo. Isang lalaki ang bumaba, matangkad, may sunog na balat, at may bitbit na toolbox. Hey ma'am, ako po si Dr. Mateo Rivera, veterinarian dito sa bayan. Pinadala po ako ni Manang Cora kasi may nasugatang kalabaw sa palayan ninyo. Sabi niya, baka raw gusto niyong makita. Napatingin si Bianca. Veterinarian? Opo, pero jack of all trades na rin. Tubero, karpintero, electrician, lahat na. Napangiti siya. Ako si Bianca. Ikaw raw ang apo ng alamat. Biro ni Mateo. Napahagikik si Bianca. Alamat talaga ah. Alamat na bumalik para buhayin muli ang lupang matagal nang naulila. Sa mga sumunod na linggo, naging madalas ang pagkikita ni Bianca at Mateo. Tinulungan siya ng lalaki sa pag-aayos ng bahay, pag-distribute ng produkto ng taniman, at pag-implement ng mga ideya niya sa lupa. Magaan ang usapan nila, walang sapilitan, walang agenda. Isang gabi, habang nagkakape sa harap ng terrace, tinanong siya ni Mateo. Bakit mo piniling manatili rito? Sa dami ng pwede mong puntahan. Dahil dito ko naramdaman na ako'y sapat kahit walang palakpak ng ibang tao. Dito ko naalala ng katahimikan, hindi laging katumbas ng kahinaan. Tumingin si Mateo sa kanya. Saka masaya ako tuwing nandito ka. Hindi sumagot si Bianca, pero sa puso niya, isang damdaming matagal na niyang iniiwasan ang dahan-dahang bumabalik. Hindi pagmamahal, kundi pagtitiwala. Habang si Bianca ay tahimik na nagsisimula sa bagong yugto sa probinsya, sa lungsod ay patuloy ang pagbagsak ng buhay ni Cesar at Thea. Nawala ang apartment nila, hindi na nakabayad ng renta. Lumipat sa mas maliit, mas maingay, mas masikip. Luma ang bubong, tumatagas ang tubig sa banyo. Ang dating masarap nilang kape, instant 3-in-1 na lang. Puro utang, puro reklamo. Sa gabi, palaging may sigawan. Dati, may pangalan tayo. Iyak ni Thea. Dati meron tayong kinabukasan. Balik ni Cesar. Ngayon, ang meron lang sila ay ang bawat isa na unti-unti na rin kinamumuhian. Isang gabi, habang naglalakad si Cesar sa ilalim ng ilog ng poste, may lumapit na lalaking mukhang recruiter. Pare, gusto mo ba ng sideline? Easy money. Delivery lang. Kapalit. Limpak-limpak na pera. Legal ba yan? Tanong ni Cesar. Basta perang usapan. Hindi na importante ang legal. Sa gutom at desperasyon, pumayag si Cesar. At doon nagsimula ang panibagong kapahamakan. Ilang linggo lang ang lumipas, hinarang siya ng mga pulis sa checkpoint. Nahuli sa aktong may dalang iligal na gamit,
Wala siyang excuse, walang tumulong. Kulong ang kinabag sa kanya. Si Thea naman ay nakatanggap ng balita habang nasa ospital. Na-diagnose siya ng depression with psychotic features. Inilagay sa psychiatric ward sa isang pampublikong ospital. Walang dumalaw, walang naghahanap, walang nagtanong. Sa dulo ng lahat, pareho silang natikman ng karma, hindi bilang parusa, kundi bilang resulta ng mga desisyong binuo sa kasinungalingan. Isang buwan pagkatapos ng lahat ng ito, nakatanggap si Bianca ng sulat mula sa isang dating kaopisina sa Maynila. Alam kong hindi ka na babalik sa city life, pero gusto lang naming malaman mo, maraming babae ang humanga sa ginawa mo. May mga forum, support groups, movement, nagbukas ka ng pinto para sa boses na dati pinatahimik. Hindi ka lang bride na tumangging pakasalan ng kasinungalingan, isa kang inspirasyon. Napaluha si Bianca. Tahimik, hindi dahil sa sakit kundi sa ginhawang matagal niya ng inasam. Habang nakaupo siya sa porch ng bahay sa Baler, hawak ang lumang kwintas ng kanyang lola, lumapit si Mateo. May dalang 2 tasa ng kape. Pwede na ba akong manligaw? Nagbiro si Bianca. May background check muna, makakapasa ka kaya? Willing ako sa polygraph test kung kailangan. Napangiti si Bianca. Hindi pa ako handa, pero hindi ko na rin isasara ang pintuan. Tiningnan siya ni Mateo. Ang malaga, hindi ka nag-iisa. At doon, sa ilalim ng mga bituin at katahimikan ng probinsya, sa wakas, naramdaman ni Bianca ang isang bagay na mas mahalaga pa sa paghihigante. Kapayapaan. 3 buwan na ang lumipas mula nang tuluyang manirahan si Bianca sa Baler. Sa panlabas, payapa ang lahat. Ang lupaing minana niya ay naging paraiso ng katahimikan at pagbangon. Pero sa loob, patuloy pa rin ang pagtuklas. Hindi ng bagong simula, kundi ng mas malalim na kahulugan ng paghilom. Isang umaga, habang tinutulungan niya si Aling Cora magdilig ng halaman, may dumating na liham. Hindi ito ordinaryong sulat. Mula ito sa isang foundation na tumutulong sa mga kababaihang may trauma. Miss Santos, matapos naming masaksihan ang epekto ng inyong ginawa, nais namin kayong imbitahan na maging guest speaker sa aming Global Women's Summit sa Singapore. Gusto naming marinig ang inyong kwento. Natulala si Bianca. Singapore? Global Summit? Hindi niya inakala na ang isang kasal na nauwi sa revelasyon ay dadalhin siya sa entablado ng mundo. Sa gabing yon, kinausap niya si Mateo habang nasa terrace sila ng bahay. Singapore, ulit ni Mateo habang umiinom ng salabat. Ibig sabihin, kailangan mong umalis. Panandalian lang, tugon ni Bianca. Pero hindi ko pa alam kung handa akong muling humarap sa ganon karaming tao. Natatakot na ako noon, hanggang ngayon natatakot pa rin ako. Hindi mawawala ang takot, Bianca. Pero sa lahat ng ginawa mo, hindi ba't takot din ang tinalo mo? Napangiti si Bianca. Maraming salamat, Mateo. Hindi ko inaasahang makakatagpo ako ng tao na magiging espesyal sa akin dito sa Baler. Kahit anong mangyari, kahit saan ka pumunta, andito lang ako. Hindi para hintayin ka, kundi para suportahan ka kung kailangan mo akong piliin. Natigilan si Bianca sa pag-iisip ng kung ano-ano. Tumingala siya sa langit, bituin, katahimikan, hangin. Wala siyang isasagot sapagkat minsan hindi kailangan ng kasunduan para mapanatili ang koneksyon, kundi respeto sa sariling panahon. Dumating ang kanyang araw ng pag-alis. Nagpaalam siya sa buong komunidad, isang simpleng salo-salo ang inihanda ng mga kapitbahay. At bago siya lumisan, iniwan niya kay Aling Cora at Mateo ang isang proposal. Gagawin nating farm retreat center ito, hindi lang para sa turismo kundi para sa kababaihan at kahit sinong gustong magsimulang muli. Sigurado ka bang babalik ka? Tanong ni Manang Cora. Ngumiti si Bianca. Hindi ako umalis para iwan ang lugar na to. Umalis ako para iuwi ang karangalang dapat dito talaga sa simula pa lang. Pagdating niya sa Singapore, sinalubong siya ng team ng summit. Ilang araw siyang in-interview, isinama sa mga panel at inalok ng iba't ibang proyekto. Pero hindi yon ang nakabigla sa kanya, kundi ang huling bahagi ng programa. The final keynote speaker is someone who turned her pain into purpose. She said no in the most powerful way, not with the hatred, but with the truth.
Tumindig si Bianca sa entablado sa harap ng libo-libong babae mula sa iba't ibang bansa. Hindi siya umiyak. Hindi rin siya nagpakalalim ng salita. Simple lang ang sinabi niya. Nung araw ng kasal ko, sinagot ko siya ng isang hindi. Pero ang tunay na sinagot ko ay ang sarili kong tanong. Deserve ko pa bang magmahal ng sarili ko kahit hindi akong pinili? At ang sagot ay oo. Palaging oo. Nagpalakpakan ng lahat. Pagbalik niya sa baler, isang hindi inaasahang tanawin ang bumungad sa kanya. May signboard na sa harap ng lupa. Bukas Luwad, tahanan ng mga pusong gising. A farm and retreat for healing women. Tumakbo si Bianca papasok at nakita niya si Mateo, si Manang Cora at ilang mga babaeng natulungan na ng programang sinimulan nila. Sorpresa namin ito. Habang wala ka, inayos namin ang lugar. May funding na rin galing sa partners mo sa Singapore. Ani Mateo. Paano mo nalaman ang pangalan? Galing sa journal mo. Nabasa ko yung draft mo. Bukas Luwad. Bukas na lupa. Bukas na loob. Maganda, Bianca. Maganda ka. Hindi siya nakasagot. Pero sa pagkakataong ito, walang takot sa mga mata niya. Hindi na rin siya tumingin sa langit para maghanap ng sagot. Sapagkat narito na ang sagot. Isang tahanan, isang layunin, isang pag-ibig na hindi niya hinanap pero nahanap siya. Samantala, sa Maynila, nakulong si Cesar sa kasong drug transport at fraud. Walang dumadalaw at sa isa sa mga huling hearing, sinabi ng judge, hindi ka nakakulong dahil sa isang pagkakamali, kundi dahil sa paulit-ulit mong pagpili sa maling daan. Si Thea naman, matapos ang mahaba at matinding therapy, lumipat na ng probinsya. Namuhay ng tahimik. Ayon sa huling balita, isa na raw siyang volunteer sa isang women's shelter. Tahimik, hindi nagpapakilala. Wala nang Thea sa Facebook, wala na rin siyang pakialam sa validation ng ibang tao. Pareho silang nabura sa mata ng lipunan at marahil yon ang tunay na karma. Taon ang lumipas, isang araw, habang nag-aalok si Bianca ng tour sa retreat center, isang batang babae ang nagtanong, Ate Bianca, bakit wala po kayong asawa? Ngumiti siya rito. Dahil hindi ko kailangan ng asawa para mapatunayan ang halaga ko. Pero hindi ka ba malungkot? Tumingin siya sa paligid, sa tanim, sa mga kababaihang nag-aaral, sa mga batang tumatakbo, sa mga kwento ng tagumpay na iniwan ng bawat dumaan. Hindi ako malungkot dahil ang buhay ko ay hindi kwento ng pagkabigo. Ito ay kwento ng pagbangon. 5 taon nang lumipas. Sa tabi ng isang palayan na may tanawing bundok at lawa, may bahay na gawa sa kahoy at salamin. Modernong disenyo pero nakabukas sa kalikasan. Dito, nagigising tuwing alas 6 ng umaga si Bianca. Hindi dahil sa alarm clock, kundi sa maliit na boses na parang kampana ng bagong araw. Mama, si Puti po kinain yung tsinelas ko. Dali-daling bumaba si Bianca mula sa kwarto. Nakasuot ng cotton na puting duster, nakapusod at may bitbit na tuwalya. Anak, ilang beses ko bang sasabihin, huwag mong iiwanan ng tsinelas mo sa labas. Ang batang babae, mga 4 na taong gulang, naka-ponytail at may mapupungay na mata na parang kay Bianca. Nakatayo sa may gilid ng pintuan habang may hawak na rubber slipper na may kagat sa gilid. Si Puti talaga? Sumbong nito. Sabay turo sa isang matabang puting tuta na nakahiga sa lilim. Tumawa si Bianca. Pabayaan mo na anak, buti na lang hindi pa among kinagat. Sa kusina, habang nagtitimpla si Bianca ng kape, inihahanda naman niya ang pancake butter habang nagsusulat ng mga memo sa notebook. Sa gilid ng pader, nakapaskil ang weekly chart. Bukas Luwad, schedule for kids and moms. At sa ilalim ay nakadikit na drawing na may label. My mama is a superhero. Tinawag niya ang anak. Eva, kumain na tayo. After breakfast, magtuturo pa si mama ng storytelling sa mga ate sa retreat. Pumwesto si Eva sa mesa. Mama, paglaki ko, gusto ko rin magtayo ng Bukas Luwad. Napangiti si Bianca. Oo, baka mas malaki pa. Ikaw ang Bukas Kalig Universe. Habang nagpapakain sa anak, dumating si Mateo galing sa labas. May dalang basket ng talbos ng kamote at mangga. Magandang umaga sa mag-ina ko. Bati niya, sabay halik sa noo ni Eva. Papa! Sigaw ng bata.
Nagkatinginan sina Bianca at Mateo. Matagal na silang kasal. Simple lang, walang engrandeng seremonya. Isang araw lang silang pumunta sa munisipyo. Pagkatapos nun, nagsandok na ng sopas sa retreat center. Sa halip na singsing, pareho silang may tattoo sa pulso. Isang maliit na simbolo ng palad na nakabukas. Handa kang tanggapin, hindi kontrolin. Pagkatapos ng agahan, abala na agad si Bianca sa retreat center. Sa araw na ito, may mga dumating na bagong participants, 3 babae mula sa Zamboanga, isang teenager mula sa Cavite, at isang lola mula sa Batangas. Lahat may kanya-kanyang kwento, lahat bitbit ang sakit, takot at pag-asa. Welcome to Bukas Luwad, bungad ni Bianca sa kanila. Dito, hindi kayo tatanungin kung bakit kayo nasaktan, pero makakahanap kayo ng dahilan para maghilom. Tumango ang mga babae. May luhang pumigil, may ngiting sinikap itago. Habang nasa library room, nagkwento si Bianca sa mga bagong dating. Alam niyo ba, nung unang araw ng kasal ko, handa na akong maging asawa. Pero hindi pala ako handa sa sarili ko. Kaya nung tumanggi akong ikasal, hindi yung kawalan, kundi pagkapanalo. At ngayon, araw-araw kong pinipiling hindi lang maging ina o asawa, kundi maging tao, buo, kompleto, kahit may sugat. Tumahimik ang silid, isa-isang naglapitan ang mga babae, yumakap at umiyak. Bago magtanghalian, dumaan si Eva sa center, may bitbit na maliit na basket ng bulaklak. Para po sa mga bagong ate, aniya, sabay abot ng mga pinulot na bulaklak. Napangiti ang dalagita. Salamat, Eva. Magiging masaya po kayo dito, promise? Tugon ni Eva. Ako po umiyak din dati, pero hindi alam ni Mama kasi tulog siya noon. Natawa ang lahat. Pero ngayon, hindi na ako iyakin. Gusto ko maging superhero katulad ni Mama. Nagtinginan ang mga babae. At sa pagkakataong yon, isang batang babae ang naging inspirasyon sa mga kababaihang matagal nang nakalimot kung paano ngumiti. Sa hapon, habang nagpapahinga sa ilalim ng punong mangga si Bianca, nilapitan siya ni Mateo. May sulat para sa'yo. Galing sa luma mong address. Galing sa Maynila. Kinuha niya ito at binuksan. At bumungad, pangalan ni Clarice. Dear Bianca, pasensya ka na kung ngayon lang ako nakapagsulat. Sa totoo lang, matagal ko nang gustong sabihin to. Ako na ngayon ang tumatayong director ng isang bagong retreat center sa Cebu. Inspired by Bukas Luwad. Tinawag ko siyang bagong simula. Dati akong bride na takot magmahal muli. Pero dahil sa'yo, naging ina ako at asawa ng taong hindi kailanman lumapit para punan ako, kundi para samahan akong punan ng sarili ko. Maraming salamat. Sana balang araw, mag-collab tayo. Love, Clarice. Napangiti si Bianca. Hindi dahil sa success ng iba, kundi dahil napatunayan niyang ang sakit na nilampasan mo kapag hinayaan mong mamulaklak ay kaya ring magbigay bunga sa ibang tao. Kinagabihan, habang nakaupo siya sa kama, yakap-yakap ang tulog na si Eva, tinanong siya ni Mateo. Masaya ka ba, Bianca? Hindi siya agad sumagot. Tumingin muna siya sa paligid, sa kortina nilang gawa sa tela ng mga dating participant, sa lampshade na gawa ng mga ina sa community program, sa kisame na may nakadikit na drawing na gawa ni Eva. Tumingin siya kay Mateo, hinawakan ang kamay nito. Sobra. Sa huling bahagi ng flash forward, makikita si Bianca sa gitna ng isang field, bitbit si Eva habang naglalakad sila sa haning ng mga tanim. Anak, alam mo ba ang kahulugan ng bukas luwad? Po, ibig sabihin, lupa na bukas, tanggapin ang kahit anong bagyong darating, pero sapat ang tibay para sa panibagong tanim. Parang puso? Exactly. Nang makarating sila sa dulo ng taniman, may isang bagong puno na itinanim si Eva. May maliit na karatula. Puno ng pag-asa, tanim ng anak ng isang babaeng tumangging magpakasal sa kasinungalingan. Ang kwento ni Bianca ay nagpapakita na hindi kailanman dapat isakripisyo ang sarili para lamang manatili sa isang relasyon na puno ng kasinungalingan. Ang pagtanggi niya sa kasal ay hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa matibay na panindigang alam niya ang kanyang halaga. Sa mundo kung saan madalas ipinagdiriwang ang pagsusumikap na panatilihin ang relasyon kahit mali na. Ipinapaalala ng kwento na minsan ang pinakamatapang na hakbang ay ang pagtalikod.
Sa pagpili ni Bianca na mahalin ang sarili, pinatunayan niyang hindi kailangan ng kasal para maging kumpleto ang isang babae. Ang tunay na pag-ibig ay hindi basihan kung gaano ka kayang tanggapin ng iba, kundi kung paano mo tinanggap ang sarili mo sa kabila ng lahat ng pagkakamali at sakit. Sa halip na sirain siya ng kasinungalingan, ginamit niya ito bilang pundasyon ng bagong simula, isang buhay na payapa, totoo at makabuluhan. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.